Kumusta mga kapito? Bago po tayo tumuloy sa ating tatalakayin sa araw na ito, ay shout out po muna kina Eric Robles, Luis Saldana, Mark Rotzenbendo, gayon din po kay Boyet Dalimokon. Naway ingatan kayo ng ating pong may kapal kung saan nandako kayo naroroon. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay ang Article 17 throw-in. May pagbabago na po sa throw-in. By the way, apat na po ngayon ang ating throw-in line. Dati po ay 2 lamang ang throw-in line doon sa opposite side. Ngayon din po, meron na din pong throw-in line sa table side. Kaya sila magkapantay na. Ito yung throw-in line sa opposite side. Sa kabila naman ay ang table side. Kaya apat na po yan. Sabi po sa Article 17.2.4, during the last 2 minutes ng fourth quarter or less ng fourth quarter and its overtime, following a timeout taken by a team entitled to the possession ng bola from the backcourt, the head coach po ay meron karapatang mag-decide kung saan mag-resume ang throw-in. Kung doon sa throw-in line sa team's front court or doon sa team's backcourt at the place nearest to where the game was stopped. Ganito po yun. Dalawa po sitwasyon ang mangyayari ngayon doon. Yung isa, yung after a field goal or after the last successful free throw. At yung isa naman po, yung foul or violation doon sa backcourt. Okay? Ano po yung after successful field goal or successful last free throw? Pagkat pumasok po ang free throw or field goal, humingi ang time out ang coach, tatanungin po natin ang coach, saan pa tayo mag-resume ng game? Saan nyo gusto mag-inbound? Doon ba sa end line o doon sa front court? Pag sinabi niya sa front court, rep, okay, coach, saan po sa front court? Doon ba sa opposite side o sa table side? Papipiliin natin po siya. Kung saan niya pinili, doon tayo mag-resume ng game. Pag sinabi niya doon sa end line pa rin. Pag sinabi ng front court, doon sa opposite side. Pag sinabi ng front court, doon sa table side, doon tayo sa table side. Kaya papipiliin po natin sila. Okay, isa pa po sitwasyon, yung nagkaroon ng foul or violation doon sa sideline or the end line. Okay? Pag nagkaroon po ng foul sa sideline or the end line, okay? At tumingi ng timeout ang coach, papipiliin po natin siya. Ano coach? Tama tayo din sa nearest where the violation occurred or foul occurred o doon tayo sa front court. Pag sinabi sa front court, doon po tayo sa same side. Okay? Kung ang foul or violation nangyari malapit sa bench at sinabi na sa ang inbound namin ay doon sa front court, doon po tayo sa table side mag-i-inbound. Kasi same side po yun. Pero kung ang foul or violation ay nangyari doon sa kabilang dulo na malayo sa team bench area, pag sinabi niya ang inbound namin ay doon sa front court, doon tayo mag-i-inbound doon sa opposite side. Maliwanag ba tayo doon? Kaya nga po, 4 na po ngayon ang ating throw-in line. Meron na po sa Article 17.2.7, yung unsportsmanlike foul. Pag nagkaroon ng unsportsmanlike foul or disqualifying foul, the game shall resume with the throw-in from the throw-in line in the team's front court opposite the scorer's table, unless otherwise stated in these rules. Sabi, ito pong sinabi ng unless otherwise stated in these rules, di ko po rin maunawaan to dahil wala pa tayong OBRI dito. Pero ito po sinasabi maliwanag, pag nagkaroon unsportsmanlike foul o disqualifying foul, ang throw-in po ay doon pa rin sa throw-in line sa team's front court, opposite the scorer's table, hindi po sa table side. Okay o ba? At naway, naunawaan natin ang ating bagong aralin na to. Ito po ang bagong labas o bagong kalatas na labas mula sa FIBA. Muli,
bago po tayo matapos, huwag po natin makalimutan mag-like, mag-share, mag-follow, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. And po, maraming salamat po. Ito pong muli ang inyong abang lingkod, former FIBA referee Eto Camarongan, na naghahatid ng isang magandang araw sa ating lahat. Bye-bye!